Undersecretary Claire Castro is in the house ng Presidential Communications Office. Yusek, good morning po sa inyo. Yes, good morning, Alvin. Good morning sa lahat ng nanonood sa atin sa inyong programa. Good morning po. Nakikita mo ba ako? Oo, kaya nga, Okay, kaya nga sige, nasabi go ko na pinakamaganda ka sa Malacanang eh. Kung si Del Romero ang pinakamaganda sa DOE, ikaw naman ang pinakamaganda sa Malacanang, Yusek. Thank you. Ang aga talaga. Kasi nagkaroon ng event kagabi, di ba? Kahapon Oo. naging president. Happy Valentine's Day, Yusek. Happy Valentine. Yan. May binitawan pala si Vice President Sara Duterte laban sa inyo. Oh, sabi ni VP Sara, sinasabi ko na nga paulit-ulit na si Claire Castro ay nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan dahil tinawag siyang na spokesman ng Office of the President. At siyempre, kapag nagsasalita ang Office of the President, makikinig ang buong mundo, hindi lang po ang mga kababayan natin. At siyempre, kapag ganun yung nagsasalita at ganun yung sinasabi ng nagsasalita, ay nagdadala siya ng kahihiyan sa bayan natin. Kaya dapat, hindi na po siya pinakikinggan at pinapansin. Ano sagot niyo, Yusek? Wow, talaga lang Ibig sabihin, ayaw niyang mapakinggan ng taong bayan yung katotohanan. At ayaw niya siguro malaman ng taong bayan na siya yung nagiging source ng fake news. Alam mo, Alvin, ang pagsasabi ng katotohanan, hindi po yan nakakahiya. Ang nakakahiya, yung madalas nalang ginagawa, na gumagawa lamang at nagtatahi-tahi ng kwento. Sabi ko nga, na-enumerate ko na ang iilan sa mga sinabi niyang fake. 'Di ba? Binanggit ko na, yung sinabi niyang pambaboy lang, or panghayop lang. Yung 20 pesos na binanggit at ipinangako ng Pangulo sa taong bayan na ngayon ay nararanasan at nag-e-enjoy na ang ating mga kababayan sa 20 pesos na bigas dito sa Kadiwa Centers, na Kadiwa ng Pangulo. Meron pa, di ba, natatandaan mo, yung fake news na, or rather, altered na police blotters mula sa Beverly Hills, sa kanyang galing kwento yun. Mismo ang ABS-CBN, through Pia Gutierrez, ang sabi na altered yung police blotter na kanilang pinangangalandakan. So, yung mga video, mga kaalyado nila yan eh. Inigil niya ba? Sino ba mas nakakahiya? Hindi ba mas nakakahiya yung naging anak ka ng most corrupt ng 2017? Sino ba sinabing ng OCCRP na most corrupt ng 2017? Ang dating Pangulong Duterte. Di ba mas nakakahiya yata ang tawaging anak ng isang corrupt? Di ba? At alam mo mga Alvin, ganito yung mga ganitong klase mga pasaring ng Vice Presidente, utak buitre to Alam mo yun, parang naghihintay ng maaaring sabihing pangit or negatibo sa Pangulo para manguna. Diba? Mga utak buitre. Nangingiti ako. Dahil bukas araw ng mga puso, pero ang laman ng istorya natin patot sa dahan, Yusek. Hindi naman kasi kapag nanguna ka kasi ng fake news, wala naman kaming gagawin kung hindi patunayan na mali ka. So wag kang gumagawa lang naman ng kwento na wala kang patutunayan. Mas marami kang dapat na patunayan tungkol sa mga issues laban sa'yo. Pero bakit iniiba mo ang kwento mo? Iniiba mo yung issue. Ang daming issue nakaharap sa'yo, sasabihin mo, you want bloodbath? O nasaan yung bloodbath mo? 'Di ba? So yun yung mga issues na dapat mong kaharapin. Huwag siyang gumawa ng intriga. Ang nangyayari kasi sa kanya ngayon, ang numero unong trabaho ng Vice Presidente, manira sa Pangulo. Yan. And speaking of fake news, I understand you also called the attention of the former presidential spokesperson, si Attorney Harry Roque, na fake news din kaugnay sa akusasyon na may kanser ang presidente. Actually, sinagot na po yan ni Roque. Nakita ko sa feed ko, lumabas din Sabi niya, wala akong inaakusa, tinatanong ko lang. Oo, sabi niya gano'n, Yusek. Ang pagtatanong, abogado naman siya, dapat ginagamit niya muna yung utak niya. Una, napanood niya ba ng buo yung video
'Di ba kasi kung di niya napanood yung video, wala siyang karapatang magtanong. Kasi may video naman, di naman nakatago yung video, eh, nasa live stream naman yan, eh. Pagtaas ng pangulo ng dalawa niyang kamay habang kanan, kaliwa, nakita tumaas yung kanyang ano, eh, polo barong, eh. Oh, oh. So, alam mo na nagsisinungaling ka, 'di ba? Nagsisinungaling ka para makagawa ka ng intriga. So, instead kasi nakita naman niya tumaas yung kamay kaya nga sinasabi niya parang may nalukot na polo, eh, yung polo Mm. ng pangulo. Kung nanood ka ng video, mas uunahin niyang pag-usapan yung ano ang hinahatid ng pangulo na good news Oo. para sa ating mga guro. Hindi yung titignan niya kung ano yung nasa utak niyang ginagawa niyang kwento Ah. para makapagbigay ng intriga. Eh, hindi ba? Ay, ibig Huwag mo mong sabihin, sabihin Yusek, parang may mali hmm, siya. May mali may siya mali yung siya. pagkakatanong. Yun ang ibig mo sabihin. Yes, hindi mo kailangan tanungin kung napanood mo yung video. Isang excuse me for the word, isang kabobohan ang magsabi ka kung may colostomy bag kung hindi mo napanood yung buong video. Hindi ba? So ngayon, kung ako magtatanong sa kanya, "Oh, Harry Roque, land grabber ka ba?" Nagtatanong lang. "Harry Roque, sino yung kasama mo sa joint account mo na hindi mo asawa?" Nagtatanong lang. Tama ba yon? So kumbaga pwede mo sabihin, may mali siya ka dun eh. Kasi hindi mo Mm. naman dapat tinatanong yun. Kaya hindi dapat ganun ang, anong tawag mo dun, hindi ganun dapat ang takbo ng tanong mo. Yun ang gusto mo sabihin, Yusek. Oo, kasi kita mo naman yan kung halimbawa, picture lang yan Oh. at, walang video na nakita kahit ang mga media walang video. Hindi ka magsasalita ng ganyan o katulad niyan sa bibig niya meron siyang sugat dito, sabihin ko, "Oh, may herpes ka ba?" Mm. Nagtatanong lang, Harry Roque. Mm. Eh, 'di ba? Yeah. Ibig sabihin, pwede mo ring resbakan ng malisyosong tanong din kung ganun lang din naman Yes. ang pakay. Pero hindi Oo, pero dapat, hindi dapat ganun. hindi dapat, 'di ba? Kasi ayoko kitang bigyan ng mali siya, ayoko Mm. mag-isip ang tao sa'yo kung anong meron ka. Mm. Dahil sa gagawin kong ano, haka-haka o intriga na malisyoso. Ah. Hindi dapat gano'n, lalo na pangulo yung pinag-uusapan natin, eh. Mm. At alam natin na yung pangulo na yan ang gusto niyong patalsikin. Kaya gumagawa kayo ng kwento ng kung ano-ano, 'di Yun. ba? Merong ulterior motive dito, eh. Mm. Hmm. Tama, sige. So usad tayo, Yusek. Nandiyan ka na rin lang. Nakita mo naman yung news Hmm. item kaya ako binasa. Pahingi naman ng konting reaksyon. May dalawang senador pala ang gusto ipalitan na yung Chinese ambassador to the Philippines. Ay, paano ba yan? Tayo ba, kwentuhan mo nga kami, Yusek. Tinanggap na ba ng presidente yan, yung bagong Chinese ambassador? At may karapatan bang presidente sabihin sa China, ayoko nito, palitan mo yung ambassador mo? At gagawin ba ng Malacanang yun? Depende yan kasi, Alvin, siyempre, nasa pakikipag-usap yan state to state, itong ayaw namin. Pero siyempre ang mangunguna diyan ang pangulo. Yes. Pero hindi naman gagawin ng pangulo na mag-initiate na ayoko 'tong ambassador na 'to. So, siyempre rerespetuhin din po natin kung sino ba yung itinatalagaan ng China. Opo. Kung nakikita nila na nagiging cause ito ng argumento, Mm. so, nasa China po 'yan na magde-decide. Pero yung ambassador ngayon, Yusek Claire, as far as you know, nag-present na po ng credentials yan, di ba? Di ba usually ganyan, pag bago ka, pupunta ka sa Malacanang, tapos magpipresent ka ng credentials mo, tatanggapin ka ng presidente, di ba? Ganun yung system, yung Mm. protocol nun. Itong ambassador na Yes. bago, galing na yan dyan sa Malacanang. Oo, oo. Nag-courtesy call na. Ah. So, kung ano man yung bangayan ngayon, for me my take, normal ito. Normal na magkaroon ng sagutan, ng bigay ng sentimiento. Kasi unang-una yung ibang mga public officials natin, especially Senado, hindi naman 'to puwedeng rendahan lang ng pangulo at sabihin niya, "O, wag kayong magsalita." Kasi may kanya-kanya tayong freedom of speech, freedom of expression. Kung nagsasalita yung China, maaari din magsalita yung mga parte dito sa Pilipinas. So, ang maganda talaga dito hangga't maaari, talagang gumamit ng diplomasya. So, sino ba ang mauuna? Kanino, 'di ba? Kasi nabanggit ni Senator Kiko, teka lang, hindi naman Pilipinas ang nangunang Oo. maggawa ng caricature, Oh, 'di tama. ba? So, 'di ba sana pareho lang. Sana respetuhan lang Opo. ng dalawang bansa. Speaking of the word pigilan, pipigilan na ba ng Malacanang
si Commodore J. Tariela sa pagsasalita? Kasi yun ang tinatarget naman ni Senador Marcoleta at ni Alan Peter Cayetano. Yang Tariela na yan ang punot dulo. Ika ng dalawa. So ang tanong, patitigilin ba ng Malacanang si J. Tariela sa pagsasalita laban sa pambubuli naman ng China? Kasi si Commodore Tariela, spokesperson siya for the operations. So kung ang mga sinasabi niya naman ay hindi naman polisiya, patungkol sa operasyon, at ito naman ay hindi lumalabag sa batas, hindi naman dapat rendahan. 'Di ba? Kasi kung ang ipinagtatanggol din naman niya ay karapatan ng Pilipinas, not going beyond the laws, so hindi naman siya dapat tigilan. Ang wag lang niyang kumaga pupuntahan o may encroach yung patungkol sa polisiya. Kasi ito po ay sakop naman ng DFA. Apo. Kaya may spokesperson naman ng DFA patungkol sa West Philippine Sea because polisiya naman yon. Hindi naman pwedeng ma-encroach din naman ng DFA yung trabaho ng PCG, ng Philippine Coast Guard patungkol sa kanilang operasyon. So ang instruction kay Commodore J, carry on lang. Tuloy lang siya. Kahit maraming naiirita sa kanya sa kampo po ng Pro Duterte, tuloy lang siya. Basta, ang bilin lang ng Pangulo, dapat hindi tayo lalabag kung ano yung nasa batas, kung ano yung nasa rules, kung ano yung protocol, ano yung diplomasya. Huwag tayong lalabag doon. Diba? Yun naman po yung ang bilin ng Pangulo. And at the same time, ito kasi nadinig ko sa debate, dagdag ko na lang to ha. Sige po. Ang sabi kasi, di ba, ni Senator Kiko, may caricature din ang Pangulo, ginawan din nila yan. Kasi yun yung una nilang tinitake up eh. Oo. Ang sabi ni Senator Alan, hayaan na ang DFA ang parang mag-issue dyan or magsalita yung tungkol mag-deal dyan. dyan. DFA DFA to the social, to the para state-owned media ng China. Correct. Itong tanong natin, kung DFA ang magsasawata or at least mag-call out doon sa state-owned media ng China, bakit kayo mga senadora nagko-call out kay General Tariela? Ay rather, Commodore Tariela? O di dapat DFA na rin? Diba? Kung DFA to DFA, okay, makialam yung Ministry ng Foreign Affairs nila, ng China. Siya mag-call out doon kay Tariela. kay Commodore Tariela. Huwag na kayo makisawsaw. Parang ganun yung dating, di ba? Oo, tama. Sana matapos na, no? Kung yun lang yung argumento nila. Oo, diba? tama. If it follows, ano? Yusek, pasensya ka na. Sabi sa akin, ano lang tayo, hanggang dun lang tayo sa reaction, pero tinanong ko na rin. But thank you very much for your time. Magandang umaga sa pinakamaganda sa Malacanang. Thank you so much, Alvin. At thank you sa ating mga kababayang nanonood sa iyong Happy programa. Valentine's Day. Happy Valentine's! Bye-bye. Thank you. Maraming salamat kay Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office. Sa oras na alas